Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we come before you today, seeking your guidance and blessing. Grant wisdom, strength, and patience to our teachers, host, and technical team. Inspire them to lead and serve with excellence and dedication. Bless our audiences with open minds, kind hearts, and a desire to grow each day. May everything we do through CSBN Portal be done with unity and for the glory of God. Keep us faithful, humble, and joyful in our work. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace, love, mercy, and peace of Christ be with you and all your loved ones. So welcome to the CSBN portal, and this segment is entitled Let God's Word Guide Us. I have a very beautiful scripture passage for today, no? It is taken from the 8th chapter of the letter of Paul to the Romans, verses 8 to 9. So those walking according to the flesh cannot please God. Yet your existence is not in the flesh, but in the Spirit, because the Spirit of God is within you. If you do not, if you did not have the Spirit of Christ, you would not belong to Him. But Christ is within you. So it's a very beautiful passage, no? And I just want to share with you that here at Colegio de San Bartolome de Novaliches, we have started to use this letter, which is the beginning of the letter of our school, Colegio, no? And then we put this letter C in our heart. It's not because of Colegio, no? Pero that will signify Christ is in me. That is founded on this passage. Christ is within you, within each one of us. Because let's go back to the Genesis story, and let's go back to an analysis of the nature of man as philosophically explained to us, no? In the Genesis story, we know in the first chapter, Genesis 1 and 2, there are two versions of the creation account. Let's move towards that portion when God created man. So in the book of Genesis, the matter that was used to create man or to form man is dust, earth, no? That's the matter. So we were like clay, no? Adam was formed, the first man, Adam, was formed. Soil, earth, dust, no? Made of matter. The matter is clay or soil or earth, no? But then after forming, may I ask you a question? Nung na-form na ba ni Yahweh, the God of Israel, or ni God, yung form ni Adam, was Adam already alive? Not yet. Diba? Kasi matter pa lang siya. And then the creation account continues. And God breathed into his nostrils the breath of life.
and man became a living being. Okay? So that is the other nature of man, is spirit. So it means to say, philosophically, according to Christian anthropology, dalawa ang natures natin. Matter from the earth, tangible, soil, parang soil, no? Or clay, or dust, that's the matter. And then the spirit that comes from God. So, we are both matter and spirit. Two natures, hindi lang isa. The material is something temporary, something that is finite, pero the spiritual side of us is eternal, something that is not tangible. So, when we read a scripture that says Christ is within us, it means to say the Spirit of God who created us is in us. Matter and spirit. Two natures meron tayo. But sad to say, these two natures in today's world is in constant battle. Sabi nga ni Saint Ignatius of Loyola, the founder of the Society of Jesus, there is an existing battle in the world. The standard of Christ and the standard of the world. The conflict between the temptation of the flesh and the calling of the Spirit. And so, how do we have to win, or how do we win that battle? By precisely accepting the fact that kung matter lang tayo, flesh, we are nothing. Only the Spirit gives us life. The Spirit of God is the one that gives us life. And so we have to nourish that we are spiritual beings. We have to be connected to our Creator. Because according to Romans chapter 8, verse 8, those walking according to the flesh, or kung kokopyahin natin kay St. Ignatius of Loyola, those who will be under the standards of the world cannot please God. So, that's the ongoing battle, no? We are alive not because only of matter, but because of the Spirit of God in us. That is why it will be a very beautiful and reasonable journey that as we progress day to day in our life, we nurture our spiritual side, our connection with God, our Creator. And I would like to end dun sa Genesis account, no? Na-form na si Adam. By the way, Adam is a man from Adama. Adama is soil. The original words there, no? Adam, Adama. Adama, soil. Adam, man. Man is from the soil. Man is from the earth. But God breathed into his nostrils the breath of life. At sabi nila, ang lumabas daw na breath na sound doon is yan. Parang inhale, exhale. And the same sound ang inilalabas natin at the last breath of our life. When a person dies, before he dies, yung huling hininga niya, normally, marami nagsasabi, ang last na ma-utter niya is yung hinga. Tapos mag-expire na yung tao.
So the spirit goes and is separated from the body, no? So I hope you have learned something from this very beautiful passage of the letter Paul to the Romans, chapter 8, verses 8 to 9. I suggest you read it, reflect, and pray over it. So to all those listening from Radio Maria, bringing Christ into your home, let God's word guide us.
Isang mapagpalang araw po sa ating mga kalakbay, mga centurions at mga tagapakinig, no? So, welcome sa ating programang portal. Nasa second episode na po tayo sa Usapang Pagpapahalaga. Dito lamang po 'yan sa CSBN po, no? This is Usapang Pagpapahalaga, your daily dose of good vibes. Okay, so Ah, ang pag-uusapan natin ngayon ay napakahalaga po, no? At may kinalaman po 'yan sa celebration po ng darating na March 25, which is the Feast of the Annunciation, no? Yung pagpapahayag ng mabuting balita sa mahal na Birheng Maria, no? Sa pagdiriwang na ito, tayo ay tinatawag na magnilay sa mga pagpapahalagang pinakita ni Maria at ng ating Panginoon. At ito po ang inyong lingkod, si Kuya Sir Perry, at sama-sama nating pag-usapan ang pagpapahalaga, ang usapang pagpapahalaga sa kapestahan ng Annunciation. Okay, so ang ating essential question, nasa ano naman po yun, nasa screen, ipapakita po ng ating director dito yon. Mababasa nyo ang ating essential question ay paano mo may sasabuhay ang pagsunod at pagtiwala sa Diyos tulad ni Maria sa mga hamon at kalituhan ng buhay mo ngayon. No? So, tama po ba yung ating essential questions? At feel free to write your answers dito sa ating comment section below. Sisikapin po naming basahin ang inyong mga komento. At ganda po ngayon dahil ngayon po ay nandito yung ating mga learners ay nagkakaroon sila ng second day na ng kanilang periodic exam, no, last exam nila for this academic year, no? So may mga event po rin tayo ngayon na kasalukuyang ginaganap, no? Yung mga subject integration kasi nandito yung mga bata, mayroong mga in-invite tayo mga children ages 5 to 8 dito sa ating parishes para bigyan ng kanila ang mga toys, pakainin. So, that's part of their values education with CLE subject integration, no? So, ngayon, pag-usapan natin yung kapistahan, no? Kung ang every March 25, this is the yung Annunciation, pagpapakita ng Anghel Gabriel, no? Arkanghel Gabriel kay Maria para ibalita ang ating inaantay na Misayas, no? Yung good news, no? Na sinabi nga ni Maria, the moment na sinabi ni Maria na be it done unto me according to your word. So, nagkaroon na ng bunga, no? Sa napupunan ng ating mahal na ina, no? Sa lalang ng Espiritu Santo. So, yun po yung ating The Annunciation. Every March 25, pinagdiriwang po ito natin. At lahat po ng mga parishes na name after the Our Lady of Annunciation ay nagkakaroon sila ng fiesta celebration, no? Sa buong mundo, no? Okay. So, paano po, no, yung mga virtud, yung mga virtues, no, yung values na maaari nating mapulot dito sa ating pagdiriwang, yung mga values ng pagdiriwang natin ng kapistahan, ng pagpapahayag ng Anghel Gabriel kay Maria. Ito ay nagpapaalala po sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo, mga disciples of Christ, no? Sa atin na pagsunod sa at pagpapakumbaba, no? To follow with obedience, no? Tulad ni Maria, tayo ay tinatawag na magpakumbaba at sumunod sa
will ng ating Panginoon, no? So ganon, pagsunod. So obedience and humility is very important po sa bilang tayo'y mga disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, yung faith and yung trust, no? Yung pagtitiwala at ang ating pananampalataya. Oh, so katulad ni Ma'am Maria, ang pagtitiwala sa Diyos ay isang halimbawa ng tunay na pananampalataya. Kaya yung pananampalataya na walang pagtitiwala ay hindi kompleto, no? Kulang yung iyong pananampalataya kung wala kang tiwala sa Diyos. Kaya mga kalakbay, mga kapatid na nanonood ngayon, alalahanin po natin, pag tayo po ay naniniwala sa Diyos, wala dapat tayong question. Wala dapat tayong pagdududa. No? We submit to God. No? Yung ating mga worries, may mga times na sinusubok tayo sa ating buhay, huwag nating pagdudahan. That's part of how God redirect sa ating journey dito sa mundo. Pinipihit tayo ng Diyos doon sa tamang daan patungo sa Kanya. No? So sometimes, ano na po tayo minsan, yung sinasabing at is na pa tayo sa ating comfort zone. No? Kaya minsan pag may binabago, may trials, sufferings in life na nararanasan natin sa buhay, bumibitaw tayo. Minsan nagkakaroon ng parang malamig ang ating relasyon sa Diyos, no? Yung paghina, no? Nagkakaroon ng duda. So dapat tingnan po natin yung the bigger picture, yun ng meron plano ang Diyos. Kasi lahat po tayo ay tinatawag according to God's plan, no? So yung pagiging bukas sa kahilingan, no? Kagustuhan ng Diyos ay doon tayo dapat nakatuon, no? Bukas tayo sa lahat. Tulad ng ating mahal na Berhing Maria, tayo ay tinatawag maging bukas sa mga plano at ng kagustuhan ng Diyos sa ating buhay, no? Paano natin may sasabuhay ang mga pagpapahalagang ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Yon po yung mga challenges po natin. Kung paano natin isinasabuhay itong ating mga pagpapahalaga, yung ating obedience, yung pagsunod, at yung ating pagpapakumbaba, yung ating pagtitiwala, at ang ating pananampalataya sa Diyos. Una, no, yung ating sa pag-usapan natin, yung paano natin may sasabuhay yung pagsunod. Paano natin sinusunod ang Diyos? No, yun po dapat ang tandaan natin. Sa araw-araw nating pamumuhay, mayroon tayong standard dapat. Ang standard natin doon sa sinabi ni Jesus na the greatest commandment. Love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. No, yun po, buo, holistic, buong buhay, lakas, puso, isipan at kaluluwa. Yun po yung ating pagmamahal dapat sa Diyos. At ang pangalawa ay yung love your neighbor as you love yourself. So doon sa standard na yan, yun po tingnan po natin. Paano natin minamahal ang Diyos? We are talking here of the value of obedience. Paano natin sinusunod? Siyempre, paano tayo nagmahal ng Diyos? Dapat walang duda. So lahat ng mga kautusan niya, lahat ng mga halimbawang ipinakita ni Jesus po sa atin ay atin pong susundin sa ating paglalakbay. Kasi kaparte tayo yung misyon ni Jesus dito sa mundo. Kaya nga po, pag sinasabi natin,
ano po yung aking role bilang mananampalataya? Hindi po tayo dapat nag-aantay lang. Hindi po tayo, sabi pa nga, faith without good works is useless. So dapat meron tayong contribution para sa ganon ay na a-attune po tayo, napapabilang tayo doon sa misyon ni Kristo. At ang misyon ni Kristo ay maliwanag po na nakasulat sa Biblia yung pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos, the kingdom of God. So doon dapat. So being obedient to the words and actions. So ang pagsasabuhay. Pangalawa, yung humility. Paano nagpapakumbaba? Ayun. So, katulad din ni Kristo, no? Yung pagpapakumbaba, no, ng kasi yan po yung madalas, lalo na pag natatamaan yung ego natin, talagang wala na tayong sinusunod, nakasentro na po sa atin, no? Hindi po tayo ang sentro. Ang sentro po ay si Jesus. Kaya nga po, yung puso ay hindi po sa atin. Ang puso ay galing sa Diyos, no? At ang puso ay sentro ng ating buhay, no? So, God is love, love is God. So, ibig sabihin, dito tayo sa mundo para magmahal. So, hindi nakasentro sa atin. Nakasentro doon sa pagmamahal ni Kristo, no? Okay, so pangatlo ay yung pagtitiwala, trusting God. So, yun nga po. Sabi pa nga, when you have faith, yung sabi ko kanina, meron dapat kaakibat yung pagtitiwala. Kasi kung wala tayong pagtitiwala, wala tayong pananampalataya. Same as wala tayong pananampalataya kung wala tayong pagtitiwala. Ganon po yun. So paano tayo nagtitiwala sa Diyos? Doon sa kanyang binitawan na assurance. Anong binitawan ni Jesus? Nasa Biblia po yan. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No? Tapos ito pa yung maganda. Sinasabi niya na sa Matthew, no? Chapter 28, sinasabi niyang, I am with you until the end of time. No? Nasa sa atin ng Diyos. Nasa sa atin lang. Tayo pong lumalayo. So, yung ating pang-apat naman po, yung value of faith, yung ating pananampalataya. So, sa ating pananampalataya, maliwanag po na this is our response to God's love. Yung response po natin sa pagmamahal na ipinakita sa atin ng Diyos. Dapat atin po yan pinangahawakan. Kasi lahat po tayo dapat may faith. And faith is not a word, an ordinary word, but is a love action word, no? So may kaakibat ng pagmamahal ng paggawa, no? At maski nga it entails yung tinatawag na offering oneself, no? To God, who is our creator, the source of love, no? So yun po ang mga apat na mga values na pwede nating i-emulate, pwede natin i-practice dito sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng pagpapahayag ng Anghel Gabriel kay Maria, no? The Feast of the Annunciation. Okay? So, I hope na kuha at nasusundan nyo at yung mga kasagutan nyo sa ating katanungang kanina ay pipilitin naming basahin later, no? So just type your comments, your answers below, no? Salamat sa inyong pakikinig, no, mga kalakbay, no, mga ka-CS Binians, ka-Centurions, no? Naway magsilbing inspirasyon sa atin ang halimbawa ng ating mahal na Inang Maria at ng ating Panginoon, no? So, magandang araw at magandang pagdiriwang ng kapistahan ng pagpapahayag. Goodbye!
Good day, everyone, and welcome to Matters That We Need to Ponder. And today, our session is entitled Screen Time Battles, Who Should Adjust? And syempre, we invited a parent and a teacher as well para pag-usapan natin ang topic na ito. Let's all welcome Ma'am Hazel Canave, our Coordinator for Emergency Preparedness and School Safety Officer. Woo! Ayan. Good morning po, Ma'am Pat. Good morning, Ma'am Grabe, Hazel. ang hirap pala pag maganda yung katabi. Okay. Ma'am Hazel, do you want to greet anyone before we start? Uy, na-miss ko to, Ma'am Pat. Good morning, Centurions. Magandang umaga po. Ayan, ma'am, may gusto ka bang batiin? Shout out? Alright, shout out sa mga grade 7 ko. And grade 2, no? Mamimiss ko tong mga batang to, Ma'am Pat. Kasi, syempre, isang taon ba naman ang mga pinagsamahan namin. Then, may mga learners tayo kasi na nagpaalam na po na, Ma'am, kasi lilipat kami ng bahay, so baka hindi na po ko dito mag-aral. Ayun, mamimiss natin yung mga batang yan kahit na everyday, hindi naman everyday masaya, di ba? Mm-mm. So, yun. Shout out sa mga grade 7. Good luck sa exam po. Meron pa silang last day tomorrow, Ma'am Pat, Last day right? Apo. tomorrow, Last day yes. tomorrow po ang ating fourth quarter exam po. Yan. Ayan. So, good luck to all our learners. And ulit po, maraming salamat sa ating mga kalakbay sa Radyo Maria. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa CSBN portal. Okay, are we ready, Ma'am Hazel? Opo. Actually, may kodigo nga ako, Ma'am Oo, Pat. medyo mahaba-haba to, Oo, mahaba. ma'am. Sabi sa akin ni Ma'am Charmaine, Mama, screen time. Naku, patay tayo dyan. Oo, medyo madugong usapan to. Totoo Pero we'll try to let our audience na maging aware sila kung ano yung mga pwede nilang gawin para i-ready yung ating mga learners when it comes to this Yes. issue. Ayan, may pa-shout out. Sige, Ma'am Hazel. Sabi niya, Ma'am Hazel, shout out po sa anak kong takbo ng takbo, nanonood tatay ng portal. From Ma'am Erica. O, takbo daw ng takbo. Ramon, please, iho. Nag-worry si Mami dito. Okay, hello Thank you, Ma'am Ramon. Erica. Good Thank you, Ma'am morning Erica. po. Okay. Sige, Ma'am Hazel, let's start. So, for our first question, from a teacher's perspective, ayan, dahil teacher din po kayo, guru din tayo, ano yung, paano nakaka-apekto yung excessive screen time sa learning and behavior ng mga bata sa paaralan? Actually, magandang tanong yan, Ma'am Pat. Especially kasi ngayon, di ba, sa CSBN, meron tayong blended learning Mm-mm. modality. So, meron pa rin tayong online po. Nag-a-async tayo and nagsa-synchronous. So, ano po yung nagiging epekto nito, yung excessive paggamit ng mga gadgets, ayan. Yes. Actually, nakaka-apekto to, Ma'am Pat, sa school. Kasi, di ba, pag sa mga apps, yung mga games, di ba, mabibilis. Mm-mm. Okay? Kapag sa school kasi, nakikita mo yung nagbabago yung behavior ng bata, parang naging mainipin. Mm-mm. No, 'di ba Totoo. pag face to face, tapos lagi silang parang pagod. Mm-mm. Ayan, yan yung na-experience ko. No, hindi naman everyday, pero mostly yun yung na-experience ko sa class ko. Na sabi ko, bakit tong batang to? Parang laging antok, laging pagod, lagi gustong madalian, mabilisan. Kasi pag naglalaro ng online, di ba ma'am, ay, hindi naman ako fan actually kasi yung generation ko walang ganyan eh. So hindi ko talaga siya nakalakihan. So gusto yung sa mga apps kasi parang mabilisan. So Opo. parang yun yung gusto nilang nakikita pag face to face. Oo. Yun yung napapansin ko. Lagi silang pagod. Ayan, para silang, akala mo may trabaho ng gabi, nag-duty, na hindi mo maintindihan. Kasi nga, siguro, kasi puyat. Puyat. Ayan. oo. Kasi nakaka-apekto yun dahil hindi sila nakakapag-focus. Right, ma'am, no? Hindi sila nakakapag-focus during discussion or kung, lalo na sa science, nag-hands-on kasi kami, may mga experimentation. Mm-mm. Yan, di sila nakakapag-focus. Saka parang madalian na lang kasi ganun yun sa online Oo, eh. ang Di ba? ikli Parang, nung attention yes, span nila. Oo, yun, Yes. yun yung actually na-experience ko sa
klase ko. Yeah. So, Mm-mm. sabi nga natin, Ma'am Hazel, di ba, yung sobra talaga, pag excessive siya, nakakasama din Yes, talaga siya. correct. So, we need Opo. to control the screen time of our kids, our Yes. learners. Importante po yun na may routine, may rules tayo when it comes to using our gadgets. And as a parent naman, ma'am, ayan. So, bilang Ayan, magulang makaka-relate tayo naman, dyan. what are the biggest challenges you face when limiting your child's screen time? So, syempre, ayan, si Cassie, Yan si si Cassandra, Chloe, ayan. Chloe. Pipigilan mo ng screen time. Or kumbaga, hindi mo, ililimit mo. Ililimit. So, what are the challenges that you face when you Eto do ma'am, this? I do not know kung makaka-relate yung mga parents na katulad ko, no? Lalo na pag weekend. Mm-mm. Alam mo yan, kapag, ayan, kasi kailangan pa rin ilimit, ma'am. Mm-mm. Kahit weekend yan, kahit Saturday, Sunday, walang pasok kinabukasan, kailangan mo siyang ilimit. Dahil para sa kanila, protection yun eh. No? Kaya lang, ang nangyayari, ito yung nagiging problem ko dyan. Kapag hindi kasi sila nakahawak ng gadget, ang likot. Parang katahimikan ko sa bahay. Alam niyo yun? Parang wala na. Kasi maya't maya sila, ang tawag kasi nila sa akin, Ma'am Pat, ay nanay. So, Mm-mm. nanay. Parang, Oo. pag binilang mo yon Ma'am Pat, sa isang oras, siguro mga ka-1,000 sila. Nanay. Alam niyo yan? So, minsan, isa ako sa mga guilty na magulang eh. Ibibigay mo na Yeah, lang. yes, correct. Diba? Correct. Shortcut ka Mm-mm. dahil working tayo eh. From Oo. Monday to Friday, then Saturday, Sunday, yun lang po yung pahinga natin. Kaya Mm-mm. parang pag gusto mo ng pahinga, ibigay mo na lang. Parang Mm-mm. ganon. Kaya lang, ang instruction ko lagi sa kanila, pag Monday to Friday talaga, hindi sila pwedeng magpuyat. Mm. Matik yan, Ma'am Pat. Walang magpupuyat. Kasi maaga kaming nagigising dahil hindi naman kami taga rito sa Mm-mm. San Bartolome. So sabi ko sa kanila, pag Monday to Thursday, hindi, Sunday night hanggang Thursday night, walang magpupuyat. So, ilang oras lang, ma'am, yung sineset yung screen time for them usually? Kasi galing naman kami dito sa school, so hinihintay din nila ako. So Mm-mm. saglit lang, ma'am, parang yung pagdating lang namin doon, konti lang naman siguro dahil ah, pag nakita ko na yung wall clock namin na, okay, 8 p.m. na, stop na. Okay. Pero may technique sila. Magsisiakyatan. Iba kasi ang room nila, Ma'am Pat, sa room ko. Alright? Kasi nga 3 lang kami sa bahay dahil yung husband ko, wala. May technique sila. Aakyat sila. Kala Doon mo sila matutulog. mag-aano. Papatayin yung ilaw. Pero makikita mo may ilaw yung laptop. Nakatalokbong. Yes. Kaya ang ginagawa ko po, pag akyat nila, siguro mga 10 to 15 minutes, alam ni Chloe yan, nagdadahan-dahan ako. Mm. Bubulagain ko na lang yan. Tapos ang Sisilipin mo. ginagawa ko, Ma'am Pat, para iwas na lang din, kinukuha ko po lahat. Nasa Mm-mm. akin yung mga tablet nila, nasa akin yung phone, nasa akin yung laptop. Okay. Para iwas siya. Para alam pa rin nila na May rules. May kailangan yes. silang sundin. Oo. yes, na may nanay. Oo, na, may authority. yes, correct. Yun po yun. Okay. So, those are some rules and boundaries that you set at home para po malimitahan yung screen time ng mga 9 p.m. bata. po. 9 p.m. Ma'am Pat, automatic na yan. Kapag, ate, nire-remind ko yan, ate, 9 p.m. na. Mm-mm. Sleep na po. And si Chloe naman din, as Yes, an ma'am. ate, Ye- responsible yes. din siya. Pero syempre, hindi natin maiiwasan. Hindi ko sinasabing automatic yung panganay ko ay ganon. Mm-mm. May mga pagkakataon, hindi mo maiiwasan yon. Pero nakikinig. Ang importante kasi, may pagkakaintindihan kaming mag-ina. Mm-mm. And ang ginagawa ko po, Ma'am Pat, alam niyo po yung mga news, ini-inform ko sila para aware sila na, Mm. ate, kasi ito yung nangyayari. Oo. Na-explain ko. Mm-mm. I-stop sila, nagkukusa. Okay. Sometimes naman, ma'am, nagkukusa sila. Malaking bagay po, ma'am, yung awareness Yes, pag correct. nalaman ng mga Oo, bata. Yes. Okay. So, in your opinion, Ma'am Hazel, who should adjust more when it comes to screen time? Yung mga magulang, yung bata, o yung school? And why? Parang pareho, lahat Lahat, mag-adjust. Actually, oo. Lahat, hindi lang yung bata. Minsan kasi inaano natin,
iba yung generation ko, dapat Mm-mm. iba Mahalaga yung generation. shared understanding ng lahat ng correct. factors Pumasok na ka sa yan. mundo nila, Mm. pumasok din sila sa mundo mo, ganun din ng school. That's right. So lahat mag-a-adjust. Wala pong si anak lang, si magulang lang, Mm-mm. sa school lang. Lahat yan. That's right. Dapat. Okay, so now, Ma'am Hazel, we go to our fact or myth. Ayan, familiar naman po kayo dito. Ayan, Yan. oo So we nga have eh. 3 statements na share nyo po yung opinion nyo about this statement. And let's wait for our audience as well to share their own opinion. So for the first statement, screen time should completely replace outdoor play and physical activities. For me, Is that a fact or a myth? myth. Yes. Why, Ma'am Hazel? Siguro Eh, short ano na lang. short explanation. lang. Kasi meron naman tayong matututunan din naman sa pag-online. Mm-mm. Di ba? Saka lahat na ngayon, kung nag-search ka online, anuhan mo lang kung saan siya pupuntang website, Mm-mm. kung ano mga. Just the right balance and correct. security din. Mm-mm. Okay. And for our second so that is a myth, Ma'am Hazel. Myth. Okay. So for our second statement, children should never use gadgets because they are harmful to learning. Ayan, medyo related sa sinabi mo, ma'am. Myth. So this Kasi is a myth. Myth. Ma'am, especially ngayon, meron tayong, may online eh. Yes. So, yung mga assignments nga natin sa online Mm-mm. ginagawa. Robotics. Yeah, robotics Oo. yan. Okay, Since yung the pagsa-search. pandemic, hindi na talaga matatanggal Yes yung online eh. Parang Mm-mm. naging part na siya na, new normal kumbaga nga. Yes. New normal. Okay, and for our last statement, ma'am, is this a fact or a myth? Children often copy the screen habits they see from adults. So, let's also wait for our audience. Is that a fact or a myth? Parang, Sige, Ma'am Hazel. di ba? Mm-mm. Oo, tama ba, Ma'am Sherwin? Parang, kung ano yung nakikita nila. Oo. Oo. Usually kasi din binabalik nila sa atin eh. Kunwari, Yes. may sinabi tayong rule. Tapos sasabihin nila, ma'am, ba't ikaw, hindi mo ginagawa? Nakaka-relate ako dyan, Ma'am Pat. Kasi ganito yan. Share ko lang, okay lang, saglit lang to. Pag kumakain, alright, pag kumakain kami, minsan kasi hindi ko maiwasang mag-chat. Naka-phone. Lagi ko silang pinapagalitan, binabalik nila, Ma'am Pat. Minsan mahihiya ka bilang magulang. Wag na. Yung mga ganun. Mm-mm. So, fuck yan. Pero that's a good sign na nakikinig sila. Yes, correct. Natatandaan nila yung Yes. rules. Oo, alam nila. Oo. So, dapat we walk the talk as adults. Exactly. Diba kayo naman lagi. Pero That's right. minsan kasi in denial tayong mga matatanda no, Ma'am Charmaine? Yes. Sige, ma'am. So, before we wrap up our session, any key takeaways or ano yung siguro one-liner na advice mo sa audience natin? What should they remember when using screen time and also for Ayun na lang, ma'am. earners? Balance lang, limit lang. Dapat meron tayong mga rules pagdating sa paggamit ng tablet, ng kung ano may gadgets, ayan. Tapos, ang mga magulang, intindihin din natin minsan yung mga anak kung saan ba nila talaga ginagamit yung tablet kasi baka galit tayo ng galit yung pala kailangan talaga nila. No? Ano lang lagi, monitor natin sila. Ayan, monitor lang natin lagi. Tapos, i-inform lang natin, maging aware sa mga mangyayari kung diba napapanood naman na natin yun That's lagi sa news. Yun lang naman. Okay, thank you, Ma'am Hazel, for gracing us with your presence and thank you for all your insights na binigay mo bilang magulang at bilang Yes, guro. thank you, Ma'am Pa. Thank you, Salamat Ma'am po. Charmaine. And that's we will wrap up our third segment and please stay tuned for our next announcement. Salamat po. Thank you po.
Hi, hello. We're back. Okay, we're back now. Okay. Sige. Ano kaya? Okay, so we have some important announcements to all our viewers, especially to ating mga centurions and their parents or beloved guardians. So number 1 on the list, Ma'am Pat, ay We have our Mr. and Miss Centurions po. Tomorrow po yan. wow, no? Yan. After their exam sa Yes. hapon ito, Tomorrow. no? At what time? In the In afternoon the ito. afternoon, Yes, yes. no? We'll check po the time. Wait. 2 p.m. And then ito po ay junior high school level, Mm-mm. Mr. and Miss Centurion. Ano? Yan. And then, immediately after that, we have the final bell. This is a year-end program. So you pay for 1 ticket. You are qualified, eligible to watch 2. Tama ba yun, Ma'am Pat? Oo. Yes. Magkano nga ba yung ticket, Ma'am Wait Pat? po, i-check. Parang hindi naman to trillion That's- peso, March. Ano? Hindi naman, ano? Yung Okay. showcase of talents. Yes, a showcase of talents. At the same Ah. time, parang celebration rin to Sir Perry kasi if I'm not mistaken, sa mga buhay ng mga bata, bukas na ang last day of exam nila. Yun. So kumbaga sa spaceship na ginagamit natin, we are already papunta sa last minutes before touching down. Okay, so we are nearing the port and port of the academic year 25-26 ay malapit na tayo mag-touchdown. And to Yeah. celebrate for God's accompaniment all throughout the entire year ay meron tayong year-end celebration or simple program after you watch the Mr. and Miss Centurions. So, if you do not have tickets, please proceed sa ating accounting office. If I'm not mistaken, that's only 100 pesos. Ma'am Sonado, 100 pesos ba yun? So, yung ticket ay will entitle you to watch the Mr. and Miss Centurion plus the year-end final bell Yeah. program. Then, Sir Perry, what about this baccalaureate mass for our grade 10 completers and grade 12 candidates for graduation? Okay, so ang ating baccalaureate mass po para sa grade 10 and 12 ay this coming March 25, no? March 25 is the Feast of the Annunciation. Yan, maganda po yung tinaon dyan yung ating baccalaureate mass, no? So, This will happen where? sa Good Shepherd po. Good Shepherd Cathedral School. Good Shepherd Church, no? Cathedral, yes Yun, po. Okay. And then, yun po yung 9 a.m. po, ang ating ano po doon. Mass. Mass, no? That will be a So, celebrated mass. I think it will be presided by our own local ordinary, the Most Reverend Roberto Oga Didi. Okay, no? Yan. Then meron din tayo, Sir Perry. Can you explain a little bit in a short but fast manner yung Heart Camp? Okay, Heart Camp is a way of ano po, is mga gathering of RCBNES grade 10 learners po sa Good Shepherd. When is this? When is on March 21 This Saturday na from- po yan. Ano? from 2 to 7:30. Yan po yung ating Heart Camp, Wow. no? So para itong gathering of youth dito sa ating schools. All letters were disseminated already, Sir Perry, sa ating mga grade 10 students, right? Yes po, sir. Through their mentors. So, yung mga Yan. grade 10 dito, kung hindi po kayo nakatanggap, please ask for the letter. This is an exciting event ng mga young people, all grade 10 levels ng RCBNES. At Tama. the Good Shepherd Cathedral School. Ano naman, Pat, na-research mo na ba kung saan ka tinatawag ni Lord? Ano ba yung... hindi lumalabas yung Hindi. ticket. Yung ticket ang ni-research niya. Okay. Sige. Meanwhile, as you are researching, we would like to remind everyone concerned na ang ating
EOSY or end of Of school school year programs ay on April 8, Wednesday po yan, ano? Yan. 4 po na programs yan. Meron yung Moving Up para sa kinder. And then we have the promoters, yung mga grade 6 na magiging high school na next school year, academic year. And then we have the completers, yung junior high school. And we have the candidates for graduation, yung mga magtatapos ng grade 12. All of Yan. that will happen on April 8, 2026, Wednesday. Iba-iba po ang location. Yung iba ay sa San Bartolome de Novaliches Parish Church. Tapos yung iba naman doon sa ilalim lang, sa basement, the Lelio de San Bartolomeo. Okay. So, para din sa ating kaalaman, so ngayong March 30 is start na ng Holy Week po natin. Sunday sa 29, March 29, start na ng Holy Week natin hanggang April 4, no? Kasi yung ating Monday, Tuesday, Wednesday, tapos Thursday, Friday, Saturday. So from 29, the Palm Sunday na natin, hanggang 4 is ating Holy Week, and then 5 Sunday, Easter Sunday. So mag-resume na po doon sa ating Monday, Easter Monday na. And then kaya nga po 8 na po yung ating end of school year programs po. Okay, and then Ma'am Pat, yung tungkol sa ating enrollment, ano nga ba ang pwede nating sabihin sa enrollment? Yeah, so we still have our ongoing pa rin po ang ating enrollment, although yung early bird discount ay natapos na po. Pero you are still welcome to enroll sa CSBN. Yes, Ayan. no? And of course, this invitation is for all learners and the new ones who will be joining our school for the academic year 26-27. And of course, Ma'am Sir Pat, Paul. meron tayong naalala, no? Meron Yan. tayong pahabol na announcement. Ayun Hindi pa. pa po pala nagtatapos Ayun, ang early tinapos. bird discount. Ayan. Tapos ayan. Pinapakabako lang po yung Ah. audience natin para So, hindi pa pala siya sila, tapos. mag-enroll na Ah. sila. So sa Saturday pa po mag-end ang early bird discount. Okay. Oh, And then meron galing. pa tayo yung ito, para secretary to. Alam mo ba na si Father Albert ay nagse-celebrate ng Ayun. kanyang 40th 42nd. Presbyterial anniversary. 42nd na ba? Apo, 42nd. 42nd na pala. Okay. 42nd. Ala, 42nd Presbyterial or Sacerdotal Anniversary. Ah. Happy anniversary, Father Albert. Nandito po ang Parish Secretary. Yan, Ayun. babati sa iyo. Dinadaan daw yung sa kanta, ma'am eh. Blessed, blessed sacerdotal anniversary. Dinadaan sa kanta yung pagbati. And happy Yan. birthday, my only son, Zachary. Oh, birthday happy ni birthday. Wow, March 18 pala. March Muntik-muntik ka ng St. Joseph pala ito, no? So, Ayan po. anyway, so, yan. Kakanta ka na ba para kay Father Albert, ma'am? Sige po. Okay, sige, go. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus Amare et servire Domino in everything love and serve the Lord. Goodbye. Goodbye. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, thank you for guiding us throughout today's program. We are grateful for the lessons shared and the efforts of everyone involved. Help us apply what we have learned in today's CSBN Portal program. Everything we learned today, we offer to you for the glory of God. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, and of the Son.